recycling systems can save a significant amount of the average household's indoor. Alam mo, hindi dapat ako pupunta ng office, pero I have to, and that's because of this. Ito yung resibo ko na kailangan ko ibigay sa opisina para kolektahin yung commission natin na nagkakahalaga ng 122,939. Well, ano pa inaantay natin? So marahil may mga magko-comment sa inyo dyan, ang laki naman yung pera na yan ka-araw. Mukhang malakas ang kitaan sa real estate sales. Alam nyo, may katotohanan naman yan. Malakas naman talaga kitaan sa real estate sales, pero hindi laging ganyan. Pwedeng malakas pero hindi rin madali. In fact, I've been in this industry for quite a while. 14 years na rin tayo pala dito. And just like any other job, kung hindi ka madiskarte at masipag, gutom ka dito. So kung may mga nagre-recruit sa inyo na mag-switch into real estate career at hindi pinapaliwanag yung mga consequences, yung mga possible na situation na pagdadaanan ninyo, wag basta-basta. Kung pwede nyo tanongin, layo na straight nito mo to, saan ang straight to? Dapat ganito yan eh, pero kakaanan na siya pagka na straight natin. Really bad. Oh no, wala na tayong wala na tayong gasolina pala. Leaded gasoline at 89.50 dito sa Shell. Malabon. Grabe. Mahal, no? Yun yung dating nasa what, 64? Bossing, pahangin ha. Hangin. Biasa isa. 32.30. Grabing mahal ng gasolina, no? From 64 to 89. Whew. Mapapa-aray ko ka na lang eh. Ay grabe, 20 ba yun? Ay, grabe, bumaba yung hangin. Hindi ko alam kung may tama yung pito, yung goma, bakit bumababa ng todo ng ganun. Na bakit mas mataas yung hangin ng harapan kaysa sa likuran? That's because syempre nandito yung mas mabigat yung makina. Ba't nagugulat ako, nag-11 kaya yun. Ngayon 27 na siya. Ang tagal, 2 minuto na yata. Sana walang problema yung natin, goma natin. Check ko yung inspection lang. Thank you. Tara, let's. Siguro mahalagang pag-usapan no na yung bang 122,900, sabihin natin 123,000 na yan, madali ba talagang kitain? Maybe for some, oo, but for most real estate salesperson, di siya ganun kadali. I'm telling you, etong benta na to
na-reserve ko last January, and it undergoes lahat ng mga documentations, meeting with clients, which actually happened last September pa. So imagine niyo yon, or maybe even August if not September. So last year, almost 1 year na meet ko yung client na to, tas na-reserve yung unit. Ibig sabihin ilang buwan ang inintay bago officially bumili si client. So for that matter of time, ang tagal lumipas until ma-convert. Paano kung hindi ma-convert yung benta? Paano kung hindi nagbayad si client? Paano kung, alam niyo yun, ang dami po pwedeng maging problema. So suma total, hindi ganun kadali ang pagbebenta ng real estate. Although rewarding, 122,000 yan Saan pupulutin yan? So pwedeng tanong dyan, oh, hindi pala madali yung trabaho na yan. Bakit ka nagstay ng 14 years? Tama naman. Now, bakit nga ba? You tell me. Reason is, kahit pa paano, alam nyo, fulfilling tong job na to dahil marami kang matututunan. Kung isa ka sa tao, sa mga tao, klase ng tao na gusto nang may natututunan lagi, eto, maganda ng trabaho na to. Talagang tuturuan kanya ng mga financial things, financial related knowledge, which is very important sa atin. Saan ka nakakita nung yung level of expertise mo sa isang bagay na really matters professionally and personally, for your personal development, nasa ganun level, tapos kikita ka pa ng malaki? Saan ka pa? Pero again, this job will require a lot of you. Sipag, pagpupuyat, pagpapractice, paghahanap ng kliyente, which is actually napakahirap na part ng pagiging salesperson. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nasabihin ko pa rin, and I will always encourage a person na may mataas na pangarap na mag real estate sales ka. Kasi nandito yung pera para sa mga tao na masipag at mataas ang pangarap, may pangarap sa buhay. Napansin nyo kanina, nakasalamin ako, naka-shades ako. Pero pagdating ko dito sa area na to ng pier, nagtatanggal ako kasi gusto kong makita yung kalsada. Maraming beses na akong nadali dito ng pako sa sasakyan. Kuminsan pa nga tornilyo kasi dito napakadami talaga, mapa motor, mapa sasakyan. Ayun ako. Dito sa portion na to wala na masyado, so pwede na natin ibalik. At dito rin sa portion na to pala ng Mel, ng pier area, marami ring yung mga enforcer din dito, matitindi. You know what I mean? Kaya mag-ingat kayo. Come on. Red pa there you go. Chill drive lang tayo. Tipid na, safe ka pa, di ba? Grabe talaga yung manibela natin, no? Nakaganon. Ito yung straight niya. Tapos nakaganon siya. Na tayo. May konting traffic. Travel time dito
Ngayon, almost 1 hour. Walang isang oras eh. Pero alam nyo, kung tayo mag Skyway, halos pareho lang. Kung minsan mga 2 minuto, 3 minuto, hanggang 10 minuto. Actually, kung ang difference sa akin, kung mga 15 minutes, I'd rather drive dito sa Pier and then Ross Boulevard rather than Skyway. By the way nga pala, ang gamit natin pabango ngayon, yung pabango natin, yung sariling product natin, which is Herc Perfumes Intense. Yung pabango na yon, inspired yon ng SWY or Stronger With You Intensely. That's why I called it Intense na lang para mas madali. Pero I think you should try it. Ayun, bango ko. Lalo ngayon kasi syempre pawisin ng tao. Kung hindi ka magpapabango, mag-aamoy pawis ka ng mabilis, lalo pagka expose ka pa sa initan madalas. Maganda sa kanya, pag nasa aircon ka, lalong lumalabas yung amoy niya. Oil kasi yan eh. So syempre yung habang nasa aircon, mas lalo siyang lumalabas. Laking bagay yung pabango, lalo sa isang opisina, kasi it gives you confidence. Unang-una, it commands respect. Kaya nagpapabango ang tao. Ayala Avenue. Happy na tayo sa office. Alam nyo, mga 2 taon ako nagtrabaho dito sa area na to ng Makati. Diyan. Yan. Yan yung building ng RCBC dito sa Ayala Corner, Makati Avenue. Ay hindi, Hilpuyat pala. Ayala at Hilpuyat. 2 years ako dyan, almost, if I'm not mistaken. Sa call center yon. Sa call center na yan, dami kong na-meet na mga iba't ibang klase ng tao from all walks of life, especially mga babae. Pero sarado na yung libro na yon. Nagbago na tayo sa bagay na yan. Straight na tayo sa personal development, negosyo, trabaho, magiging professional, at ito, motivating the younger generation. Kasi marami tayong pinagdaanan na may hirap eh. Pwede nating i-share yon para mas makatulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, ng motivation. I'm not saying na super successful na ako. I made some success. Every day I still struggle. Pero madami na akong pinagdaanan. From here, kahit paano gumaganon tayo, umaangat tayo. And that's how it should be. That's why I'm sharing this to you guys at mga kaaro. That's why we're making this vlog now from a moto vlog only to a lifestyle, para may matulungan tayo at may maipamahagi tayo yung story ng buhay na hopefully makatulong. Baka nagtataka kayo bakit may tuwalyang dito, dilaw. Diyan ko pinapatong tong GoPro natin. Kalahin mo, ang dami na nangyari 18 years ago. Wow. Ang aga ko nagtrabaho. Nasa call center ako nun. Batang bata pa ako. In fact, nagtatrabaho ako dito nun, hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako tapos ng college. Nag-start ako ng college sa PUP. That was in 2002. My ID number is 2K2. Sa mga 2K2 batches dyan, marketing student ako doon, pero hindi ko natapos eh. Pag-usapan natin yung storya sa mga susunod na vlog natin. It's quite interesting. Kasi alam niyo, madami tayong mapupulot na aral na po pwede natin gamitin sa pagtahak ng sarili nating buhay. Yung mga ibang tao na pinagdaanan ay hindi madaling buhay.
Kita nyo, Shangri-La. Yung building natin yung katabi niyan. It's called 6750.